And eto na tayo sa Dark and Light Side of Life episode 187. So, alamin natin saan manggagaling ang mga problema ninyo ngayong araw at kung ano pa yung mga problema na meron kayo. Kasi yung iba, akala nila wala na silang problema. Yung iba naman, hindi nila alam, problema na pala yan. So, alamin natin, okay? And this is a general reading. So, gusto pong magpabook ng full private reading ngayon dahil 11/11, magpabook na po kayo. Okay? At ito naman yung mga possible solutions. Kuha muna tayo dito ng tatlo. Una, the King of Wands. Bakit? Pangalawa, the World. And pangatlo, laki naman ito, the Queen of Pentacles. Lagot. Okay. Para yata ang ang bibigat ng problema nyo. Okay. Ang una is yung taong mahal mo. Ito yun. Nasisense ko na. Yung taong mahal mo, di ba? Siya ang mundo mo. Tapos, ang maibibigay mo at ang makukuha. Ngayon ito maganda. Maraming makaka-relate nito, 'di ba? Posible na may disagreements na nangyayari dito dahil ito sa pagmamahalan. Ang lalaki, mahal niya si babae, 'di ba? Pero napagitnaan yung mundo, which is the world. Ibig sabihin nito, pamilya. May mga pamilya na ayaw sa relasyon nila dahil sa estado ng buhay. Yan ang problema. Hindi lang kayamanan ang pinag-uusapan dito, kundi minsan kasi may mga matatalinong tao nagmamahal sa mga taong barumbado, sa mga taong, alam nyo na, di ba? Yan. So, kuha tayo dito ng tatlo kung ano yung possible solution. Di ba? Justice, karma. Pangalawa, the Ten of Wands, burden. Diyos ko. The Ten of Swords, ending. Diyos mio. Grabe. Di ba? Hindi matawaran ang solusyon. So, ibig sabihin nito, dahil 11/11 ngayon, mabigat ito. Bigyan mo ng solusyon ang lahat ng problemang dinadaanan mo at tapusin mo ito ngayon. Ito ang sinasabi ni Universe. So, kung ikaw yung nasa ganitong tipo ng relasyon na kalaban mo, pamilya mo, buong mundo, kaibigan mo, at mga tao, di ba? May mga tao kasing ayaw sa pagsasama ninyo, may mga taong ayaw sa pagmamahala ninyo, kasi unang nakikita doon, estado ng buhay. Yung isa mayaman, yung isa mahirap, yung isa katamtaman, yung isa marangya, di ba? Pangalawa, physical appearance. Yung isa mataba, yung isa payat, yung isa maitim, yung isa puti, yung isa gwapo, maganda, etc. Di ba? Tapos, yung iba naman, sikat, yung iba, hindi kilala. Yun yung mga factors or mga situations na nagiging hadlang sa pagmamahalan, pagsasama, at the most and common na issue sa lahat-lahat, edad. Diba? Age gap. So, kalaban mo buong mundo. Kapag ikaw ay nagkaroon ng age gap na 20 pataas or 15 pataas sa taong minamahal mo. At dito ka nakakatanggap ng mga masasakit na salita dahil lang sa age gap at nagmahal ka. Okay? So, kung ikaw yung nandito o sa ganitong sitwasyon na ayaw ng magulang mo, ayaw ng pamilya mo, ayaw ng pamilya niya sa pagsasama at pagmamahalan ninyo, ngayon sinasabi ni Universe, tuldukan mo ito. 'Di ba? Tapusin mo. Lagyan mo ng ending ang lahat ng paghihirap mo. Malalaman mo kung paano mo ito tatapusin or susolusyonan kapag nagpa-reading ka. Kasi doon sa full private reading, makikita
kung sino yung mga tao na pwede mong i-consider, yung mga tao na hindi mo pwedeng i-consider, at yung mga tao na pwede mong kalimutan, dumistansyahan or distansyahan mo, layuan mo para naman hindi magulo ang relationship ninyo. Kasi dito, napagitnaan eh. So, ibig sabihin, talagang taliwas dito sa pagmamahalan, sa relasyon, sa pagsasama. And then, maraming pamilya nasisira hindi dahil sa hindi na nila mahal ang isa't isa. Nasisira dahil sa in-laws. Nasisira dahil sa mga kaibigan, kapitbahay, katrabaho, at sa mga taong nakikialam na wala namang ambag sa buhay nila. 'Di ba? So ngayon, 11-11, sinasabi dito, bigyan mo ng solusyon. Magpa-reading ka para alam mo kung sino yung mga taong pwede mong itira at yung mga taong pwede mong talikuran at layuan. Para matapos na lahat ng problema mo. Kasi sinasabi dito ending. This is burden, the 10 of Wands. So, ibig sabihin, hirap na hirap ka. Alam nyo yung pinakamahirap dito, yung breadwinner ka halimbawa, no, ng pamilya mo. Tapos, nagtrabaho ka, nagsumikap ka, inuna mo pamilya mo. And then, dumating yung punto na gusto mo naman maging masaya sa sarili mo. Nagmahal ka ng tao. Siyempre, alangan naman hayop mamahalin mo, di ba? Nagmahal ka. Kaso, yung minahal mo, hindi pasado sa taste ng pamilya mo, ng kaibigan mo, at ng ibang tao. Ngayon, dito magsisimula ang kalbaryo sa buhay mo. Dahil sa mga opinyon ng mga tao na dati mo namang binuhay, tinulungan, pinakain, iningatan, binihisan. 'Di ba? Ganun. And that's the, totoo yun, 'di ba? Ngayon, kung ikaw yung tipo ng tao na may respeto sa breadwinner o sa tao na consider niya yung sarili niya na pasayahin naman, 'di ba? Tapos na siya sa obligasyon niya sa inyo. Panahon na siya naman yung maging masaya, no? I-enjoy niya naman yung sarili niyang income, i-enjoy niya yung sarili niyang kalayaan, then wag niyo na siyang i-criticize. Kasi kahit anong gawin niya sa sarili niya, rights niya 'yon. Kung masaktan siya, hayaan niyo siyang masaktan para matuto. Kasi kung ipagdudut-dutan nyo yung gusto nyo para sa kanya, para na rin tinanggalan nyo ng buhay at karapatan yan. Kasi hindi siya makapag-decide sa sarili niya. At tandaan nyo, breadwinner ang pinag-uusapan natin. Maraming mga tao na hindi nakapag-asawa dahil inuna nila ang pamilya nila. Maraming mga tao na iniwan ng mahal nila dahil sa pamilya nila. No? May mga bagay na sasabihin, hindi ako pwede mag-asawa ngayon kasi ang dami ko pang asikasuhin. Magulang ko, kapatid ko, pag-aaralin ko, ganito, ganyan. Tapos, in the end, hindi mo na malalaman, matanda ka na. So, paano ka pa magkakaroon ng pamilya, di ba? And then, if there might be some other person or there might be some people na magmamahal sa'yo and then expired na yung matres mo, hindi ka na magkakaroon ng anak, di ba? So, if you are on this type of situation naman sa lahat-lahat ng tao, di ba? You have to be considerate enough na kapag sila yung tao na binuhay ka, binihisan ka, pinakain ka, and then they turn their own attention to within themselves to be happy and to enjoy life, let them do it naman. Kasi kung nagawa niyang tulungan kayo, hayaan niyo siyang maging masaya sa sarili niya. So kung kayo yung nandito sa sitwasyon na ito, no, kahit hindi niyo tanggap yung taong mahal niya, no, kahit hindi niyo kayang lunukin or mahalin, respeto man lang. Dahil nirespeto din niya yung mga sarili-sarili ninyong desisyon noon, 'di ba? So, yung magagawa mo the most or at least sa isang tao na naging bahagi or naging parte ng buhay mo is respeto. Kung hindi mo na kayang mahalin, okay lang 'yon. Basta andoon yung respeto kasi never kang magkakaroon ng wagas na pagmamahalan or wagas na pag-ibig or wagas na pagsasama kung walang respeto. Okay? So, proceed tayo sa real talk natin. If you want to book for a full private reading, please leave a message or drop a comment. Thank you!